Uy, Saldico. Ikaw ba yan? Saldico pa-disguise pa ngayon, oh. Uy, Saldico. Ikaw yan, ha? Umuwi ka ng Pilipinas. May baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka. Yes, Your Honor. May permit to carry yan. Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Yan ang Marines. Nga po, asawa niyo yun eh. Oo, nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Tanga. Oh! Inabot ko pa yun, Sen. Tanga. Oh! Pare, anong difference ng corruption sa US at sa Pilipinas? Sa US, they go to jail. Sa Pilipinas, they go to the US. May baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka. Yes, Your Honor. May permit to carry yan. Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Anak ka ng pug. Hi guys! Kahit kakampi natin, banata natin to. Siya po, si Sir Bato, na dati sundalo. Kakampi to ng bawat matitinong Pilipino. Wala nga lang buhok sa ulo. Kaya ito po ang land base na araw sa mundo. Kaya tingnan nyo pag nag-iimbestiga to ng mga buaya sa Senado, agad naghihinit to si Sir Bato. Dahil wala siyang buhok sa ulo. Kahit hindi siya nag-aral about the law, at least marami siyang napapatinong mga sira-ulo. Meron lang talagang matigas ang ulo na ayaw magbago. Gaya ng bruhang to na laging nag-iskandalo. Wala korupsyon sa DPWH, no? Oo nga eh. Grabe sila mangurakot. May 500 ka ba dyan? Now showing in all cinemas. Nako, Abangag Film Production mga guys. Saving Private Bunjing. Starring Martin Romualdez, Senator Lacson Soto at saka si Secretary Remulla. Alright, welcome back to my channel. How is your life over there mga guys? Kumusta ang buhay natin dyan? Ito na nga ang mga balita, no? Talagang galit na galit si Escudero, si Boy Kilay. Shout out sa iyo dyan. Ang tanong, bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Kami ang tagal na namin tinutumbok yan si Tambaluslos. Pero anyway, maganda yan ang mga panawagan niya, no? Titingnan natin yan, Boy Kilay, ha? Tutuhanin nyo yan. Iimbitahan nyo dyan si Tambaluslos, si Saldico, dyan sa Senado. Yan ang gusto natin mangyari. Nako, totoo. Dapat natin punitin itong script ni Tambaluslos. Alam naman natin na scripted to eh. Kasama ito si Bunjing, si Remulla. Oo, ito ang mga tao ni Bongbong Bangag. Nako, huwag na tayo magpaloko dyan. Alright, patuloy tayo dito mga guys. No? Patunghayan muna natin ito. Kung sakaling makulong itong mga Tambaluslos ng mga tao, mga buayang malaki ang tiyan, ano kaya ang magandang punishment dito sa kanila mga guys? Ito, panoorin natin kung sang-ayon ba kayo dito sa punishment kung sakaling makulong itong mga buaya. Kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa bilangguan ng mga buhaya, kurakot, dyan sa ibang bansa? Yes, Jiggy, pagising pa lang ng umaga, Jiggy, no, ay nagbe-breakfast na sila ng konting kanin at isang tuyo, no? At pagsapit ng 6 AM ng umaga ay nagbubungkal na sila ng lupa para ganon ay maalis ang mga naipon nilang taba sa katawan. At sa lunch nila ay pinagtutulak ng mga luxury cars, Jiggy, no, habang nakapreno para ma-feel talaga nila yung luho nila sa labas. At tuwing alas 4 ng hapon ay pinaparanas sa kanila yung mga nararanasan ng kanilang mga kababayan sa labas, Jiggy, tuwing may ulan. Sa kanilang pagtulog naman, Jiggy, ay binigyan sila ng isang karton, no, para naman hindi malamigan ang likod nila sa sahig. In addition nga pala, no, ay isang beses lang pala sila kumakain sa isang aral para sa ganun ay maali yung mga luxury food sa katawan nila. Jiggy. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa,
Tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po yung iba sa inyo natatakot. Sa may project namin na Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating tinitingnan dito. Kami po ay nag-raise dito ng legitimate issues which requires legitimate attention. Anak ka ng yang korupsyon. Huwag na ho kayong matakot. Do not worry. At kung ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Guys, kumpleto na po tayo sa mga loko. Nandyan po si Sarili Lo. And of course, expected din si Brenda Lo. At itong pinakapinuno na may saltik sa ulo. At syempre, hindi rin pahulit ng si Tuta Soto. Biruin mo, naging Senate President pa kahit hindi nanalo. At ang matindi nito, meron din tayong kilalang si Raulo. Sa napakabilis pong pag-aksyon ng Ombudsman sa reklamo pong ito ni Senator Amy Marcos, tayo naman po ay tutugon. Nabanggit niyo po yung napakabilis na aksyon. Ano hong ibig sabihin niyo doon, Diyos? Wala po ako masasabi, basta ang sabi lamang po natin, kaya mabilis po ang pag-aksyon. May sasabihin sila ngayon, tapos iba yung sasabihin nila sa susunod, pero hindi sila nagsisinungaling. Ang tawag dyan ay, hindi ko alam ang tawag dyan, sinungaling. Ang tawag dyan ay budol. Ano? Mas magandang scam. Yung ano, ang scam kasi parang stupid yan, no? Pero yung social, anong social na budol? Yun, pag-isipan natin kung ano yun. Pero sa isa, meron na tayo. Intellectually challenged. Po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. No, Alam ni Senator Marcoleta, yun naman ang affidavit niya kaysa doon sa gumawa ng affidavit. Diba? Kayo po, mga kakulis. Sige, mag-isip tayo. Bakit mas alam ni Senator Marcoleta yung affidavit or salaysay ng tao, yung taong gumawa, hindi niya alam. Dahil putol. Sino ang nagsalita sa Malacanang? Baka yung tagapagsalita lang naman. well, yun na nga po. Sabihin mo sa nagsasalita na yan, mag-aral siyang mabuti.
Dak! Ba't napaubo ka? Wala naman ako sinabing masama. Nasabid lang po ako, Sen. At 50 barangay, mahigit 100,000 Pilipino. Ang nagiging problema ay talaga hindi na sumusunod sa dating schedule. Pilipino karapatan naming magtanong, Mr. President. Nasaan yung 129 billion na gold reserves na binenta ninyo? Nasaan yung PhilHealth funds na 89 billion? Nasaan yung Maharlika fund na 250 billion? Yung GSIS na 62.5 billion, yung SSS na 62.5 billion, yung Land Bank na 62.5 billion, yung PDIC Philippine Deposit Insurance Corporation, 117 million kinuha at nililipat sa Department of Finance. Pera natin yon, hindi yung pera ng gobyerno lahat yon. Anong gagawin natin? Sa hugo. Oplok. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Papasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Anong gagawin natin? Pati si Mimi. Ulat yan. Tingnan nyo guys, sabi ng congressman na to, mahal daw ni Martin ang kongreso at ang administrasyon ni PBBM, kaya nagsakripisyo siya at bumaba sa pwesto. Wow, so true love pala ha? Pero bakit sa love story nila, ang happy ending ay laging napupunta sa bulsa nila, hindi sa taong bayan? Tapos tatawagin nilang sakripisyo? Sana lahat kayang magsakripisyo ng ganyan, pero bumili ng 2 private jet na bilyon-bilyon ang halaga bago pa mag-exit. Kung sino ka mang congressman ka, hindi yan sakripisyo. Ang tawag dyan, exit with benefits, kupal. Ayan, nako. Talagang matatawa na lang tayo dito sa inayos. Guys. Alright, shout out sa mga taong lagi nagko-comment dyan. Ito si Dulce Amores, si Taong Alpay, si sino pa? Si Ima Asutilla, si Hernandez Sulop, si Asma of Kuwait, Johanna Rubio of Basilan, at lahat ng nasa Hong Kong, nasa Kuwait, nasa Belgium, lahat nasa Saudi Arabia, ng mga nanood nating mga kababayan nating OFW, mabuhay kayong lahat. And subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe dahil marami pa tayong mga tawanan ng mga videos, lalo na dito sa mga latest na pangyayari dito sa nakakatawang sarswela ni Tambalos. Alright, thank you for watching, and again, God bless you all.